10 simpleng paraan para tatalino tayo, mas tatalas ang isip, hindi makakalimot, mas maganda memory. Pwede ito sa kabataan, pwede rin ito sa senior. Tingnan natin, ayan no, tatalino. Hopefully in 1 month, mas tumalino tayo. Ito po, napatunayan to ng siyensya. Number 1, kailangan talaga maglakad-lakad, exercise. Nakita nila yung mga taong kahit light exercise lang, galaw-galaw, umaga, tanghali, gabi, mas gumaganda yung utak. Mas gumagana tong hippocampus na involved sa memory. Tapos kahit yung mga cellula dito sa utak, mas maganda. So aerobic exercise, pinapawisan, mas gumaganda yung utak natin, gaganda yung circulation. Yan po. Sabi ko nga pag senior, 4,500 steps in a day. Sa kabataan, kaya nyo 10,000 steps. Okay, walking, yoga, hiking, konting weights, pwede po yan. Pampatalino yan. Kung di kayo makaisip sa project nyo na lilito kayo, maglakad-lakad muna, lilinaw yung utak natin. Number 2, pampatalino, kailangan talaga magbasa. At dapat naintindihan mo yung binabasa mo. Yung mga nagbabasa, nakita nila, mas maraming connection sa utak. Ibig sabihin, yung mga cells natin, mas maraming connection, mas maganda yon, mas matalino. Kasi pag nagbabasa tayo, nag-aaral tayo, more attention, gumagana utak natin, imagination, na pre-predict natin, long-term memory, abstract reasoning, paano binabasa mo lang, iniisip mo ano nangyayari, comprehension, at naiintindihan mo yung mga letters. Number 3, kailangan gawa ng bago. Hindi pwede pa ulit-ulit. Alam ko, ito na linya nyo. Palagayante, ito na linya nyo, ibahin nyo. Okay? Dapat maiba. Kasi pag hindi mo ibahin yung gagawin mo, hihina na yung utak. Kung paulit-ulit, boring. Pag nagbabasa ka ng magazine, iba't ibang magazine, kahit hindi mo linya, okay, marami ka pwede gawin. Pwede kang makinig sa mga podcast, yung mga nagtuturo, mga TED Talks, mag-attend ng mga lecture, bagong hobby, mag-aral ulit, bagong salita, o bagong field totally. Pwede mo gawin. New subject na hindi mo kurso. So, yun na po. Number 3 natin, keep your mind active din. Mag-isip ng mga bagay na nakakagana sa utak, bagong games, pwede ka magturo, maganda po yan. Pag kayo nagtuturo, mapipilitan ka mag-aral. May mga pag-aaral nakikita na maganda to, may tulong to, kahit sa mga Alzheimer's disease. Number 4, maganda ang green tea sa mga tsaa. Ang green tea kasi may konting caffeine siya, nakaka-stimulate konti. Pero ang green tea, meron din siyang isang chemical na EGCG. Ayon sa pag-aaral, mas pinapadami niya yung growth ng axons and dendrites. Ito po, nasa cellula to sa utak. Mas maraming connection, baga sa computer, mas maraming connection, mas maraming terabytes, mas tumatalino tayo. So, nakadagdag ng attention and memory. Hindi ko po sinali dito yung kape. Pero meron naman nagsasabi, may tulong din man yung kape, 1 to 2 cups of coffee, short-term memory. Yung caffeine, short-term memory. Kaya may exam ka, inaantok ka. Kaya lang, pag sinobrahan mo naman yung kape, pwede ka mag-palpitate, di ba? Kakabog, pwede rin tumaas ang blood pressure. Number 5, pagkain pampatalino. Ano yung pagkain pampatalino? Mataas sa omega-3 fatty acids. Okay? Pwedeng supplement ng fish oil, omega-3. Pwedeng mga fatty fish, kahit yung mga bangus, okay lang. Bangus, salmon, tuna, sardines. May mga gulay, kale, walnuts, mani. Pwede ang mani. Mani, pampatalino, may tulong po konti. Kaya walang masama. Pinakamaganda, walnut. Kaya lang mahal ang walnut. So, ordinaryong mani, okay lang. Wag lang sobrang alat, sobrang mantika. Kasi bawal yung mamantika masyado sa utak natin. Ayaw mo magbara yung mga ugat natin sa utak ng cholesterol. Bukod sa omega-3 fatty acids, yung mataas sa flavonoids. Flavonoids, ito yung mga anti-cancer. Yung mga prutas na yellow, orange, yan, red, strawberry, pwede yan, carrots, tsaa, cocoa, soybeans, grains, may tulong din. Vitamin K, pwede rin. Green leafy vegetables, kangkong, mga talbos, spinach, pwede po.
So, ito yung pakita natin, Doc Lisa. Ito yung mga good foods para sa utak. Good yan. Lahat, sa atin, strawberry, kahit anong berry. Tomatoes, carrots, broccoli, nuts, oily fish. Ito yung good. Ito yung mga bad. Mamantika, fast food, matataba, maalat, mamantika, alak, sigarilyo, artificial sweetener. Ito yung babawasan, hindi ko naman sinasabi bawal, bawasan ito damihan para laging matalino. Number 6 out of 10, kailangan makipag-meeting, makipag-usap sa maraming tao. Di ba minsan nakakapagod makipag-usap sa maraming tao. Pero meron ka naman matututunan eh. Mas maganda nga mas makinig kaysa sa magsalita. Kung marami tayong kinakausap iba't ibang klaseng tao, di ba? Mas na-stimulate yung mind natin. Mas natututo tayo. Pwede ka mag-volunteer, sumali sa mga club, mag-aral, may mga meeting, may grupo-grupo kayo. Sa mga pasyente, meron mga pasyente may sari-sariling group kung ano man yung sakit nila. Reconnect with old friends. Pwede mo kausapin yung mga dating friends mo, labas kayo. At least for a few hours, nag-usap kayo na stimulate yung brain mo. Baka gumanda yung meron ka maisip na magandang project. Number 7, pampatalino din. Playing an instrument. Malaking bagay ito. Mahirap daw to eh. Yung mga pianist, mahirap yun. Piano, guitar, mahirap daw yun. Hindi siya basta-basta, talagang ginagamit talaga yung utak. Auditory, tenga, coordination, memory nung kanta, pattern recognition. Pwede ka nga mag-play ng bagong kanta eh, yung hindi mo pa linya. So, dyan po talagang gumagana yung utak natin. Playing an instrument, para kang nag-aaral ng chess niyan. Okay? Enough sleep, kailangan kompleto ang tulog. Pag kompleto ang tulog, mas maganda yung utak, mas maganda ang memory. Kaya nag-aaral ka, maganda nga mag-aaral sa gabi. Bago ka matulog, aral ka. Para pagtulog mo, lahat ng pinipilit mo ipasok sa utak, diba? Hindi mo ma-memorize lahat. Pero pag gising mo, magugulat ka yung inaral mo na sa utak mo na. Parang napasok siya sa subconscious eh. Diba? Napasok kasi na-relax yung utak mo. When you sleep, the brain consolidates memories you created throughout the day. So naayos niya habang natutulog ka yung mga bagong information para paggising mo na-memorize mo na. Meditate, relaxation, kasama to pagdarasal. So nasa isang lugar na tahimik, kalmado lang kahit mga 15 minutes in a day. Bawas stress, bawas anxiety, pag less depression, gaganda yung utak natin. Kape, pwede makatulong konti. Nilagay ko na rin pala dito. Pwede makatulong konti. Short-term memory, wag lang sobrang dami. Okay. Final tips, dapat stimulate yung brain, ha? Hindi pwede stagnant. Sama kayo sa bagong grupo, lalo na sa senior. Huwag hahayaan. Gawa kayo bagong field. Mag-gardening o tulong sa ibang group. Solve problems. Okay? Learn new things. Stay curious. Dapat talaga lagi natin tinitingnan ano yung balita, anong gagawin, anong current events to boost your brain and intelligence. Sana nakatulong tong video. Ingat po tayo palagi.